Yan. Magandang hapon for today's video na naman po mga ka-Art of Field vlog. So dito po sa bayan ng Lopez ay meron na naman property na pinare-relocate po sa atin na 1.1 hectares. So ito po yung pinakang karsada niya. So yung 1.1 hectares po ay may karsada. So bago ko po ikutin ang property, ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Field vlog. Ay samahan na naman nyo sa pag-ikot sa loob ng 1.1 hectares. So napakalapit lang po ng property na pinabibinta po sa ating seller na 1.1 hectares. So nasa 1 kilometro kalahati lang po ang layo sa bayan. So pag mabagal-bagal po ang ating sasakyan pagpasok dito po ay nasa 2 kilometers lang po away from town proper ng Lopez, Quezon. So sa ngayon po, ito po yung pinakang karsada niya. So sa unahan po ay sa may barangay hall, doon po ay cemented road. Pagdating po sa may barangay, naputol po, naging na po siyang rough road. So ngayon ay panahon ng tag-ulan. So ganito po yung karsada niya. So hindi naman po naputik. So makakapasok pa rin po dito ang 4 wheels sa property. So yung pong property na 1.1 hectares, siya po ay napakaganda po nito at mismo may frontage po tayo sa barangay road na nadadalhan. So tara po. Yung mga hindi pa dyan nakalike, subscribe, pakipindot na po yung ating notification bell para lagi po tayong updated. Art of Field vlog. Yan po. Yan, so dito po yung barangay road nilalakad po natin. So kagandahan po, na-amaze ako sa property na 1.1 hectares. So papunta po tayo dun. So napakaganda po ng view bago tayo makarating doon sa property na 1.1 hectares. So makikita po natin yung view ng dagat oh. Overlooking po sa dagat, napakaganda po. Napakaganda po ng 1.1 hectares kasi meron po tayong view. Siguro doon sa 1.1 hectares ay meron po dyan na tayo ding spot ng overlooking. Yan, overlooking. Pero dito sa dinadaanan ko po, hindi po siya nagpuputik kung inyo mapapansin po. So ito pong karsada na ito ha. Take note po sa mga buyer po na magtatanong. So ngayon pong panahon ng March na ito, darating ang tag-init. So may budget na po ito. Mismo kasama ko po si Kagawad sa pag-ikot dito ngayon. So tinanong ko po ang status ng karsada kung ito sisimintuhin na dahil sa dulo po ay simentado. Kaya ito po ay sisimintuhin na rin daw po. Itong karsada na ito pagdating ng tag-init. Ayan po yung pinakang overlooking natin sa dagat. So start na po tayo doon sa may mga katindig na tao na yun. Yan na po yung pinakang start ng property. Yan. Yan. Dito po yung pinakang muhon po niya. Yung po malimadrik. Ayan, nakikita po niyo yung anahon na mataas na yan. So tinabag lang po yan lupa na gawa ng karsada po Nandiyan po yung muhon yan. So magkakameron po tayo ng frontage. Kaya ito pong karsada na ito, ito po ay pinakang wala na po sa sukat ito. Dahil ang nakadala daw po na sukat nito ay yung pong area dito. Yan po yung nangangalaga nito, yung nakaputi po na damit. So ang frontage po natin dyan ay 150 meters frontage. So mapapansin po natin kababaan pa ng nyug. So mammer na. Ito po. Baka ito na po yung hinahanap mo na farm na papasok po sa iyo. Malapit lang po ito sa town proper po ng Lopez, sa mismong bayan. Sa kagandahan po, overlooking po sa dagat. So hindi naman po siya kalaliman yung pagka slope niya. So yan po, mapapansin po yung dinadaanan po natin. Ito na po yung pinakang property. So napakahaba po. Ayan, flat na po doon sa may baba. So yung mapapansin ay nasa 150 meters frontage po. Yan, pababa na po itong property. So slopey lang po siya pero hindi naman po siya kalaliman. Saka napakarami po niyang produkto na niyog. May sakop din po ito na rice field. So overlooking po tayo sa dagat. Yan, ito na po yung property na dala pa po itong mga nyug na to. Yan napakarami po ng nyug. Mapapansin po nyo yung mga nyug na yan, kababaan pat kalakas ang bumunga. So yan po yung tapos may malalaking hardwood. Kung nyo mapapansin po, malaking antipulo. Ayan po, malalaking puno ng antipulo. So ito na po yung barangay road. So ito po sa Panag-araw, sabi ni Kagawad, ito po ay sisimintuhin na. Ang reality po ng lupa niya, so totally hindi naman po siya talaga mataas ang pagka-slope niya po. Mapapansin po nyo, banayad po slope ang ganyan lupa niya. Tapos pagdating po sa may area doon, flatland na po siya. Pero ito po ay napaka-productive. Yan, titingnan po natin isang muhon. Po, andito po sa may puno ng madrikakaw. So ito na po yung pinaka-start ng property. So overlooking po tayo sa dagat.
Tapos yan po yung pinakang karsada. Yan pong baba. Ayan po si Kagawad, siya po yung nagsabi sa akin na may pundot. So tanaw po natin yung fish pan. Yan po yung fish pan. Tapos yung pinakang dagat po paikot. Tanaw din po natin dito yung dyan sa may part ng Hondagwa. Tapos medyo may ulanin lang po kaya medyo madilim po talaga yung maulan po ngayon dito sa Quezon. Yan po. Overlooking tayo sa dagat. Tapos ito naman po yung karsada niya. So dahil po yung barangay hall, mapapansin po yung barangay hall. Tanaw po dito yung barangay hall. Yan. Tapos ito na po yung boundary ng property. Ito po yung pinakang boundary niya. So ito po yung kakawati niya. Nandito daw po yung muhon. Dito daw po sa may punong ito yung muhon. So warik ko na tabunan ng pag-bulldozer po. Po yung para tandaan nila malaking puno po ng kakawati. So ito na po yung property. Yan. Medyo masukal pero napakarami naman pong nilalamang produkto na niyog. Yan, nangangalat lang po ang mga niyog o bunga. Yan, ito na po yung reality ng lupa niya. So dito medyo apla ng kunting lang, hili lang po. Mapapansin po nyo sa screen hili. Yan, hili siya. Hili lang po, punong-puno po talaga siya ng produkto na niyog. So ikutan ko po hanggang doon po sa baba. Pupuntahan po natin yung pinakang baba na yun para mapakita po natin. Ito po ay talagang naghili lang po siya mula sa karsada. Ito po yung pinaka-upland. Maganda po dito magbahay kasi dito po ay overlooking sa lahat po na part. So dito yung pinakang bahay mo, tapos yung property mo, tanaw mo po siya pababa. Isang ikot po siya pababa, tanaw mo. Sa kagandahan po dito ay overlooking pa tayo sa dagat. So panalong-panalo po ang view nito lalo na sa umaga. Yung pong gusto ng mga mag-relax sa mga magagandang tanawin, so malamig na kapaligiran, sariwang hangin. So dito na po. Kagawa po kayo dito ng bahay. May terrace, so kitang-kita po nyo yung overlooking natin sa dagat. So malalanghap po natin ang vitamin C na simoy ng hangin dito sa ating property. Yan po, napakaganda po nito. Kaya yung mga gusto po nitong property na to, contact na po kayo sa ating number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng screen. Yan po. Ito po yung boundaryhan na natin. Ito po may slope na area na to. So ito po yung atin na area na property na punong-puno po na produkto. Yung po makakagusto ng property na to, so ito po ay makikita nyo yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber po. Yan. Saan po yung boundary dyan? Dyan na yung boundary. Yan po yung boundary niya. Yan po isang nyug na yun. Kapansin po nyo yung nyug na yun. Tapos hanggang doon po sa may taas doon. So mahaba po ang frontage niya. Siguro ito po ay nasa 100 lang. Estimate ko walang 150. Yan. Sige po. Basta ito po ay mahaba rin ang frontage. So dyan pababa. Tapos ito na po yung pinaka property. Yan. Medyo slope lang po siya. No? Slopey lang po siya sa karsada. Pero kung ito naman po ay gagawing farm, so pwede naman po ito kung sa baka lang po. Ito, slope po. Yan po yung karsada niya. So slope lang po siya. Napaka productive. So ito po yung pinakang property. Slope. Pwede naman po ito gawing farm. Ang kagandahan po nito talaga ay panalo po tayo dito sa karsada po. Saka malapit lang po tayo sa town proper po ng bayan ng Lopez. So dyan po sa area ng baba na yan, andyan po yung isang basig na rice field. So ito na po, pinakikita ko sa inyo yung pinaka-reality po ng lupa niya. So nag-upland lang po siya na konti, karsada. Tapos ito na po yun 1.1 hectares po ang pinakasukat po nung kanyang property. Yan. Pero napakarami po niya produkto na niyog. Yan. Halos dasik na dasik po yung kanyang property ng produkto. Kaya yung pong gusto nito ng property na to, makikita po nyo yung aming contact dyan sa taas po, ang WhatsApp and Viber po. Maaari na po kayo dyan mag-avail. Ito po pala ITCT Clean Title. So tatlo po ang nakapangalan sa title na magkakapatid. Sila po ang nagmana ng property na to. So sila po yung nakapangalan sa title na magkakapatid. So kagandahan po kung gusto po niyo ditong magpalagari po ng pambahay. Yan, may malaking puno na po, ayan antipolo. Yan. Napakalaking hardwood po niyan. Hanggang doon pa po yan. Basta ito pong punong-puno po ng nyug na to, na elevated po pababa, na hindi naman po kalaliman, kaya naman po natin babain. So
Hindi po siya flat na area. Konti lang po yung pinakang flat na area niya. Hanggang doon po sa may palayan doon. May sako pa daw po ito na rice field na pwedeng pagtaniman ng palay. Pero maganda kung sa akin po itong lugar na to. Hindi man siya flat na area pero napakarami po niyang produkto na mga harvest. At meron po siyang mga hardwood na mga kahoy. Meron pa doon isang hardwood na kahoy. Malaking puno po na santol. So may mga kawayan, mapapansin po natin may mga kawayan pampagawa po ng native house. Ayan po yung mga kawayan na magagamit natin pampabahay. Ayan, so hindi po siya flat mamerna. Ito po ay hili. Hindi po siya slope, hili po siya. Mula doon sa karsada, ayan po yung karsada, yung taas na yan. So natapat lang sa atin yung araw. Yan po yung karsada niya. Hili na po tayo pag ganito. Tapos may flat po na area na pwedeng pagpistuhan ng bahay sa may taas na yan. Sa overlooking naman po doon sa dagat. Tapos nagpababa lang po tayo, nag-elevated lang po tayo pababa. Tapos nag-flat na po doon sa baba na yon. So tapos dito naman po sa may area doon sa kabila na yon, sa may mga naglalakad na yon, sako pa po natin yung property na yan. So para sa personal po ay alam na po ninyo pagpunta dito, ito po ay hindi flat na area. So hindi rin naman po siya totally slope na malalim. So hili lang po tayo mula sa frontage po natin sa karsada. So naghili lang po tayo pababa. Ang kagandahan lang naman po talaga nitong property na to, pag siniminto yung karsada na yan, okay na po. Hindi na tayo mahirapan pagpunta dito. Kung farm gagawin po natin ito na farm. So babakuran lang po natin siya paikot. So paikot lang po na bakod na ganun. Madali naman po siya bakuran paikot. Kasi karsada. Tapos yung boundary po natin dyan, halos ang mga niyog ay mga bata pa. Dito po sa property na pinabibinta na to. So ito po ay ang niyog lahat na po nabunga. So lahat po siya productive. So pagkagaling natin sa karsada, hili na po tayo, paganyan lang po tayo, patalibis po paganyan. Hili. Yan, pinakita ko na po sa inyo yung pinaka reality. Ano po? So dyan sa may taas, pababa ang pagkahili niya. Nakikita na po natin sa screen yung pagkahili niya. So dito nag-slope ng konti. Tapos nag-paapla ng konti naman dito sa karsada. Yan po yung pinakang reality po nitong property na 1.1 hectares. Pero hindi naman po siya kalaliman na property. Ang kagandahan lang po talaga ay napaka-productive nitong property na 1.1 hectares at napakalapit po sa town proper. So pagbaba mo na sa sasakyan, property mo na. Yan po. Yan, dito naman po yung karsada. Yan po yung boundary niya. Ito na po yung hangganan. So, may nilalakaran natin na ito. Pag ganun, diretso po. Pag ganun, pababa. Tinuturo ko yan. Tapos doon sa may area na yon, yan na po yung property. So hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching.